Lumabas na ang resulta ng botohan sa ilang mga probinsya kaugnay ng Bangsamoro Organic Law o BOL. Sa Cotabato City, panalo ang yes votes. Live mula sa Cotabato City, may report si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, matapos nga ang magdamag na paghihintay ay natapos na nga ang canvassing sa mga boto sa plebisito dito sa Cotabato City. At Ma'am Jess, naig nga ang yes vote sa botong 36,882 habang nasa 24,984 naman ang naging boto ng no. Isusumite ang Certificate of Canvass of Votes ng syudad sa National Board of Canvassers sa Maynila. Pero Ma'am Jess, hindi naging madali ang sinapit ng mga taga-COMELEC, mga security forces, gayon din ng mga miyembro ng PLEBCOM sa nangyaring plebisitong ito. Kahapon pa natapos ang botohan, pero ang mga miyembro ng Plebiscite Committee tuloy ang kalbaryo dahil sa magdamagang paghihintay na ma-turn over ang plebiscite return. Mano-mano kasi ang pagtanggap nito, hindi tuloy maiwasan na mainis ng iba. Kulang lang talaga sila ng tao. Nahirapan po kami, sir. Kasi ganito kagabi pa po kami, wala pa kami dinner, wala pa kami breakfast. Our office is man-man, we only have 5 staff na maggagawa lahat ng trabaho na to. Kaya talagang babagal. Tsaka manual encoding kami. Ang grupo ni Maymona ang pinakahuling nakapagsumite ng plebiscite return. Matapos ang 36 na oras sa pag-duty, hilong-hilo na raw ang guro. Dagdag aberya pa, ang ballot box nila, nilagari pa kasi ito para lang mabuksan. Pero hindi raw siya madadalang magsilbi. Kung kinakailangan naman, sir, kasi dapat talaga tayong mag-serve. Pero kung siya tuloy sa pagserbisyo, napaatras nga ng mga pananakot sa text ang 100 guro na magsilbi kahapon bilang miyembro ng Plebiscite Committee dito sa Cotabato City. Kung paano nakuha ang numero ng mga guro, hindi pa alam. Certainly, COMELEC is not the only entity in possession of that number. However, what is worrisome is that someone would take that information and use it to harass teachers who are simply doing their duty. But we are looking into it. Alas 10 kagabi nang tipunin ang mga election returns mula sa iba't ibang bayan ng Maguindanao sa loob ng 6th of 1st Infantry Brigade bago ito dalhin sa Canvassing Center sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa Cotabato City. Gwardyado ng mga tangke at mga sundalo ang convoy na nagdala ng mga election results. Ayon sa tagapagsalita ng 6th Infantry Division, walang insidente ng karahasan o kaguluhan sa Maguindanao Province. Naging mapayapa rin ang pagtatapos ng plebisito para sa Bangsamoro Organic Law sa buong Lanao del Sur, partikular na sa Marawi City. May 300 ang bumoto at ayon sa Board of Election Teller ng isang barangay, karamihan sa kanila ay pumabor na mapasailalim ang kanilang lugar sa Bangsamoro. Batay rin sa survey ng social weather stations, pabor ang karamihan ng mga Muslim sa bansa sa Bangsamoro Organic Law. 79% ang nagsabing gusto nilang maaprubahan ng BOL. 7% naman ang tutol, habang 14% ang hindi nakapagpasya. Katumbas ito ng positive 72 na net approval score. Pero nang tanungin ng mga Muslim tungkol sa nalalaman nila sa BOL, 10% lang ang nagsabing malawak ang kanilang kaalaman. Sa mga kakaunti lamang ang nalalaman kaugnay sa batas, pinakamarami ang mga Katoliko. Lumabas din sa survey na 76% ng mga Muslim ang naniniwalang kaya ng MILF na pamunuan ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isinagawa ang survey noong December 16 hanggang 19. Ayon sa palasyo, patuloy na yung survey na ito ng kagustuhan ng mga Muslim na magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Initial unofficial tally indicate that majority of yes have been cast in favor of BOL. Itong mga initial tally is validating the survey. Sa pagtatapos ng bilangan, base sa official result ng COMELEC, nasa 599,581 ang bumoto ng yes, samantalang nasa 9,096 naman ang bumoto ng no sa Maguindanao. Ang Republic Act 11054 o Bangsamoro Organic Law BOL ang resulta ng kasunduan sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF noong 2014. Sakaling manalo ang yes o karamihan ang sumang-ayon dito, mapapawalang bisa na ang kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM at magbibigay daan sa pagbuo ng bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.
Sa pamamagitan nito, madaragdagan rin ang mga probinsyang kasalukuyang bumubuo sa ARMM tulad ng Cotabato City na kasalukuyan ay kabilang sa Region 12 o Soc-Sargen Region. Isasama na rin sa BARMM ang City of Isabela sa Basilan, 6 na bayan sa Lanao del Norte at 39 na barangay sa 6 na bayan sa North Cotabato. Pero kung manaigang no, hindi na mabubuo ang Bangsamoro at mananatili ang ARMM. Ma'am Jess, pasado alas 9 nga ngayong gabi nang i-anunsyo ni Attorney Romel Rama, ang election officer ng Cotabato City, ang pagtatapos ng canvassing. Panoorin po natin. The winner is yes. Ma'am Jess, nagdiwa nga ang mga taga-suporta ng Yes. Makikita sa video na talagang walang pagsidlan yung kanilang tuwa kanina dahil nga ilang araw nila halos itong hinihintay. At Ma'am Jess, bukod dito sa Cotabato City ay sinabi naman sa atin itong si Attorney Ray Sumalipaw ng COMELEC ARMM na nanaig din ang botong yes doon naman sa pagratapika ng BOL sa mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur at yun nga yung sa Maguindanao. At samantala ay kinukumpleto pa rin yung pagbibilang ng election returns sa mga lalawigan naman ng Sulu at Tawi-Tawi sapagkat maraming mga island municipalities ang masyadong malayo at ito na lamang, Ma'am Jess, ang patuloy na hinihintay. Ma'am Jess. So, Ian, dyan sa Cotabato City, malayo ba yung agwat ng no at tsaka yes? O malapit? Ma'am Jess, medyo malayo, nasa yung isa 36,000, yung isa 24,000, kaya halos lagpas 10,000 ito na pinag-uusapan natin, kaya naman parang sudden twist nga ito, Ma'am Jess, sapagkat kinikwento sa atin nung mga taga rito sa Cotabato, gaya nung ating kasama lagi si Mang Abet Seblos, sinabi niya nung 70s bumoto siya, nung 89 and 2001 doon sa expansion ng ARM, lahat ito hindi nagtagumpay, nanaigang no. Kaya nga ngayon naman ay nanaigang yes, kaya iba rin talaga yung nakita nating ipinakitang tuwa ng mga sumusuporta sa yes. At ang epekto nito, Ma'am Jess, ang tanong kasi dito sa Cotabato City ay papayag ba sila na sumama doon sa bubuing Bangsamoro Autonomous Region. So kailangan muna na manaig din ang Bangsamoro, ang BOL doon sa dating mga armed territories dahil ito ang magiging hudyat para naman yung mga tulad ng Cotabato City ay pwede na silang sumama doon nga sa BARMM, Jess. Malaking pagbabago nga ito kasi dati hindi sila kasama ang Cotabato City, pati na yung Isabela City yata sa Basilan, Iyan, hindi kasali dati sa ARMM, pero ngayon dahil nanalo ang yes, magiging kasali sila dito sa Bangsamoro entity. Yun nga lang, ano ang implications nito? Considering na I think yung mga politiko ng Cotabato City no ang kanilang pinanigan na iyan. Ano kaya ang magiging implication nito? Naku, Ma'am Jess, napakalaking implikasyon nito sa buhay ng mga tao dito sa Cotabato City at gayon din sa politika, sapagkat itong Cotabato City, Ma'am Jess, ay component city. Ibig sabihin, wala itong kinikilalang gobernador, kumbaga nasa sila lang ang nag-govern dito, yung syudad at yung kanilang mga elected officials. Siyempre, napapailaliman sila ng DILG at ng Office of the President, pero wala silang pinangingilagan na gobernador. Pero ngayon na makakasama sila doon sa BARMM, ay magkakaroon sila ng regional governor and alam natin na magkakaroon ng autonomous region ito at magkakaroon sila ng mga sarili nilang mga alituntunin o batas. Kaya definitely magkakaroon ng mga pagbabago sa mga susunding batas, sa mga iba't ibang mga bagay dito sa bahaging ito ng Cotabato City. At dati na, Ma'am Jess, na ang seat of power ng ARM ay nandirito sa Cotabato City and yet under ang Cotabato City ng Region 12. So, ng Soc-Sargen Region. So,
magkakaroon din syempre may mga regional stations dito, no, ang Region 12 gaya nung kanilang DOH ay nandito sa Cotabato City, so hindi rin natin alam kung ano yung mga mangyayari diyan sa mga setup na yan, Ma'am Jess. So yung mga politiko dyan ay nawalan na ng mawawalan ng poder, ika nga, no, Ian. In any case, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Cotabato City at sa Maguindanao, Ian Cruz.